Isang maliwanag na hapon sa Manila International Airport. Mabilis na naglalakad ang mga pasahero sa bawat direksyon. May mga pamilyang nagpapaalam, mga negosyanteng nagmamadali papuntang gate, at mga batang humihila ng maleta. Sa gitna ng karamihan, lumalakad si Princess Pacquiao, simpleng naka-jeans at puting blouse, buhok ay maayos na nakatali. Kahit anak siya ng isa sa pinakarespetadong tao sa Pilipinas, tahimik at mapagkumbaba ang kanyang paglakad. Walang entourage, walang spotlight, kasama lang ang kanyang assistant, isang bodyguard, at maliwanag na ngiti. Habang lumalapit siya sa immigration counter, ibinigay niya ang pasaporte gamit ang dalawang kamay, gaya ng kaugalian, magalang at mairespeto. Ngunit ang opisyal sa likod ng desk ay hindi man lang tumingin. Tinapik niya ang pasaporte sa counter ng 2 beses, malakas na bumuntong hininga, saka siya tiningnan ng may bahagyang inis. Purpose of travel, tanong nito ng matalim. Charity event po sa Singapore, sir, malambing na sagot ni Princess. Itinaas ng opisyal ang kilay. Charity, pero business class ang ticket mo. Hindi kuryoso ang tono niya, pangungutya. Ang kasamang opisyal ay tahimik na natawa. Parang may nagpapanggap na importante. Kumurap si Princess, gulat. Excuse me po, tanong niya, nanatiling kalmado ang tono. Sumandal ang unang opisyal sa upuan, ngingisi-ngisi. Kailangan lang namin siguraduhin na hindi peke ang pasaporteng ito. Naiintindihan mo naman, di ba? Maraming nagpapanggap na mayaman. Nagsimula nang mapansin ng mga pasaherong malapit. May maliit na grupo na nagtipon-tipon, ang bulong-bulungan nila ay nahahalo sa ingay ng airport. Nagkabit-kabit ang assistant niya, bumulong, ma'am, kalmado lang po. Aayusin natin ito. Tumango si Princess, hindi pinapakita ang galit. Pinalaki siyang harapin ang pangmamaliit ng may grasya, pero ang katahimikan niya ay parang lalong nag-udyok sa opisyal. Nasaan ang proof of funds mo? Biglang sabi nito. Sino ang nagbayad ng ticket mo? Bahagyang lumapit ang bodyguard niya, kontrolado pero matigas ang boses. Sir, tama na po. Tiningnan siya ng opisyal ng masama. Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang tama. Lumaganap ang tensyon sa pila. May mga lumalabas ng cellphone, nagsisimula ng mag-record ang mga pasahero. Huminga ng malalim si Princess at malumanay na nagsabi, Sir, please po. Ibinigay ko na lahat ng dokumento. Walang dahilan para ganitong kausap. Tumawa ulit ang opisyal, itinapon ang pasaporte sa counter. Tingnan natin. Ang ginawa ni Princess pagkatapos ay nagpagulat sa lahat ng nandoon. Sandali, tanging ingay lang ng aircon ng airport ang naririnig. Kalmado na kinuha ni Princess Pacquiao ang pasaporte mula sa counter at tiningnan ang opisyal. Matatag ang ekspresyon pero kita ang sakit sa mga mata. Sir, tahimik niyang sabi. Pakisuyo lang po, tratuhin niyo ako ng patas. Sumandal ang opisyal, siko sa counter. Patas, lahat patas dito, sabi niya ng may ngisi. Maliban na lang kung may tinatago ka. Tumawa ulit ang kasama niya, umiling-iling na parang nasisiyahan sa palabas. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero sa pila. May mga bukas nang nagre-record, kumikinang ang lens sa maliwanag na ilaw ng airport. Bumulong ang assistant niya ng kinakabahan, ma'am, umalis na lang po tayo. Are-report natin sila mamaya. Pero nanindigan si Princess. Kung aalis ako ngayon, malambing niyang sabi, gagawin nila ito sa iba bukas. Narinig ng opisyal. Ano ang sinabi mo? Bigla niyang sabi. Nangangatlo ka ba sa akin? Umailing si Princess. Hindi po, sir. Humiling lang po ako ng respeto. Yun lang. Binagsak ng opisyal ang palad sa counter na paatras ang mga malapit na pasahero. Huwag kang sumagot sa akin. Kumalantog ang tunog. Instinctively lumapit ang bodyguard. Pero itinaas ni Princess ang kamay para pigilan siya. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Tibok na tibok ang puso niya, pero hindi niya pinayagan ang takot na manalo. Kinuha ng opisyal ang boarding pass niya, tinitingnan ng mailabis na hinala. Business class, ha? Buti pa kayo. Mayaman siguro ang magulang, ha? Sino ang nagbayad nito? Ako po ang nagbayad, kalmadong sagot ni Princess. At kompleto po ang dokumento ko. Tumawa ito ng may pangungutya. Siyempre. Madalas naming marinig yan.
Biglang nagsalita ang isang babae sa pila, nanginginig ang boses pero sapat ang lakas para marinig. Sir, wala naman siyang kasalanan. Bakit niyo siya ginaganito? Humarap ang opisyal sa babae. Ma'am, intindihin niyo ang sarili niyo kung ayaw niyong ma-miss ang flight niyo. Lumaki ang discomfort ng mga tao. Patuloy ang pag-record. May bumulong, hindi tama ito. Malalim na huminga si Princess at matatag na nagsabi, kung may problema po, tawagin niyo po ang supervisor niyo. Natigilan ang opisyal sandali sa katumawa ng malakas. Supervisor. Akala mo pwede mong utusan? Hindi ka espesyal. Nanginginig ang boses ng assistant. Princess, please po, umalis na tayo. Pero mas tumayo siyang matangkad. Hindi po, wala akong kasalanan at hindi ako aalis na parang may ginawa akong mali. Lalong tumaas at tumalas ang tono ng opisyal. Kung ganoon, sumama ka sa akin sa holding area habang chine-check namin ang identity mo. Napasinghap ang mga pasahero, nag-igting ang panga ng bodyguard. Sir, maingat niyang sabi. Nagkakamali po kayo. Pero hindi pinansin ng opisyal, lalong itinaas ang boses. Lahat ngayon akala nila pwede silang sumagot sa amin. Akala niyo mataas kayo sa batas. Nanatiling kalmado at matatag ang boses ni Princess. Hindi po ako nag-aakala na mataas ako sa batas, sir. Naniniwala po ako na dapat protektahan ng batas ang lahat, kahit ako man. Nanatili sa hangin ang pangungusap na iyon na parang spark bago ang apoy. Tumigas ang mukha ng opisyal pero hindi natahimik ang mga tao. Nagsimulang umangat ang bulong-bulungan ng suporta sa paligid niya. Maliwanag na sa lahat. Hindi ito tungkol sa protocol. Tungkol ito sa kapangyarihan. Ang assistant niya, kita na ang pagyanig, nag-record din sa cellphone. Nakuna ng lens ang bawat salita, bawat masamang tingin. Pinag-cross ni Princess ang mga kamay sa harap, bumulong ng maikling dasal. Wala siyang kasalanan at hindi niya hahayaang takot o kayabangan ang magdesisyon kung paano matatapos ang sandaling ito. Sa kabilang bahagi ng terminal, may security officer na napansin ang gulo at nagsimulang lumakad palapit. Mabilis na lumala ang sitwasyon pero hindi gumalaw si Princess. Nanindigan siya, tahimik, mahinahon, hindi natitinag, at ang mangyayari sa susunod na ilang minuto ay magiging national headline ang siksikang airport na iyon. Nakakita na ba kayo ng taong may kapangyarihan na inabuso ang posisyon nila? Mag-comment ng inyong opinyon sa baba. Sabihin niyo rin kung saang bansa at lungsod niyo pinapanood ang kwentong ito. Gusto naming malaman kung saan-saang sulok ng mundo ang aming mga viewers. Makapalang tensyon sa paligid ng immigration counter na parang pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ang mga pasaherong dating abala sa maleta at boarding time ay natigilan na, nakatutok ang mga mata sa harap ng konfrontasyon. Tahimik na nakatayo si Princess Pacquiao, nakapatong ang pasaporte sa counter sa pagitan nila ng opisyal. Lalong tumalim ang tono ng lalaki, namumula ang mukha sa galit. Hindi siya sanay na hinahamon, lalo na ng taong hindi sumasagot ng galit sa galit. Ma'am, sigaw ng opisyal. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Tumabi ka at maghintay sa holding room habang chine-check namin ang details mo. Hindi gumalaw si Princess. Sir, pantay niyang sagot. Ibinigay ko na po lahat ng hiningi niyo. Pasaporte, boarding pass, itinerary. Ano pa po ang kailangan niyo? Umiwi ang opisyal. Siguro kaunting pakikipagtulungan. Kaunting kababa ang loob. Tahimik na napasinghap ang assistant niya, may luha na sa mata. Ma'am, please po, bulong niya. Umalis na lang tayo. I-report natin siya mamaya. Hindi niyo kailangan ito. Pero marahan siyang umiling. Kung aalis ako ngayon, ilang tao pa ang gaganyanin niya? Ang katahimikan niya ay nakakabagabag sa opisyal. Itinaas niya ang boses, umaasang maibabalik ng lakas ang otoridad. Akala mo matapang ka sa pagtayo dyan? Ginagawa mo lang mas malala para sa sarili mo. Mas itinaas ang mga cellphone. Halos 20 pasahero na ang nagre-record. May lalaking bumulong sa kaibigan, matapang talaga tong babaeng to, hindi man lang sumigaw pabalik. Mahina ang boses ni Jinky Pacquiao mula sa cellphone ni Princess. Kanina pa nagdial ang assistant pa uwi. Princess, anak, anong nangyayari? Okay ka lang ba? Okay lang po ako, mama, malambing niyang sabi. Pero bastos po sila.
Nag-urgent ang tono ni Jinky. Nasaan ang papa mo? Nasa city siya. Sasabihin ko sa kanya ngayon din. Napansin ng opisyal ang cellphone at ngumiwi. Ano? Tinatawagan mo na daddy mo para iligtas ka? Napasinghap ang mga tao. May bumulong, sobrang labis na yan. Malalim na huminga si Princess. Sir, hindi po ako kailangan iligtas, sabi niya. Kailangan ko lang po na gawin niyo ng tama ang trabaho niyo. Tumigas ang ekspresyon ng opisyal. Tama na, bigla niyang sabi, binagsak ang form sa counter. Sumama ka sa akin sa holding room. Aabot na siya sa braso niya. Bago siya mahawakan, humarang ang bodyguard niya, matigas pero magalang ang tono. Officer, wag niyo po siyang hawakan. Lumalampas na po kayo. Nag-hover ang kamay ng opisyal malapit sa belt niya, malapit sa radio, pero mapanganib din malapit sa holster niya. Biglang lumakas ang tensyon. Parang tumigil ang hangin. Napasinghap ang mga tao, bahagyang umatras. May babaeng sumigaw, hindi niyo siya pwede ganyanin. May isa pang sumigaw, sumusunod naman siya. Tigilan niyo siya. Tiningnan ng opisyal ang mga nanonood. Lahat umatras. Immigration business ito. Pero lalong lumakas ang bulong-bulungan. Mas maraming anggulo na ang nagre-record. Wala na sa kontrol niya ang sitwasyon. Bahagyang itinaas ni Princess ang boses para marinig. Sir, please po. May mga anak na nanonood nito online. May mga taong natututo sa ginagawa natin. Huwag niyong hayaang sirain ang galit ang tungkulin niyo. May kung ano sa mga salita niya, at ang mahinahong otoridad, ang respeto sa tono kahit sa pangmamaliit, ang nagpapalakpak ng mahina sa ilan sa crowd. Pero ang opisyal, namumula at nanginginig sa frustration, sumigaw ulit. Akala mo pwede mo akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Sa tingin ko dapat nating lahat alalahanin kung bakit may ganitong trabaho tayo, sagot ni Princess. Para maglingkod ng may respeto, hindi kapangyarihan. Sandali, tahimik. Kahit ang opisyal ay parang hindi sigurado kung ano ang isasagot. Tapos mula sa likod ng glass divider, may isa pang staff na nagmamadaling lumabas, bumulong ng urgent sa tenga ng opisyal. Nagbago ang mukha nito. Tiningnan niya ang lumalaking crowd, ang mga cellphone, ang tahimik na babaeng hindi yumuko. Bumulong siya, sige, maghintay ka dyan. Kukunin ko ang supervisor ko. Tumango si Princess ng isang beses, malambing pero matatag ang boses, salamat po. Humarap siya at mabilis na umalis papuntang back office, sinusundan ng pangalawang opisyal ng kinakabahan. Habang nagsisimula ng mag-relax ang crowd, sa wakas huminga ng malalim si Princess, bahagyang bumagsak ang balikat. Hinawakan ng assistant ang kamay niya. Okay lang po kayo, ma'am. Tumango siya. Pero hindi pa tapos ito. Sa kabilang bahagi ng airport, may ilang guard na nagsisimula ng lumapit, na alerto sa report ng insidente sa immigration. Kabilang sa kanila ang isang batang opisyal na, nang makita ang mukha ni Princess, biglang natigilan. Kumislap ang pagkilala sa mata niya. Bumulong siya sa kasama, sandali, hindi ba anak yan ni Manny Pacquiao? Nagsimulang kumalat ang balita sa terminal na parang wildfire. Sa sandaling kumalat ang unang bulong-bulungan, nagbago ang aura sa terminal. Anak yan ni Manny Pacquiao, bulong ng isang teenage boy, itinataas ang cellphone para mag-zoom. Sigurado ako, si Princess Pacquiao yan. Noong una, hindi naniniwala ang mga tao. Mukhang ordinaryo lang ang babaeng nakatayo sa counter. Simpleng damit, walang malaking security, walang senyales ng yaman o fame. Walang nakapalibot na assistant o kumikislap na kamera, pero habang tinitingnan nila, lalong lumilinaw. Walang pagkakamali ang pagkakahawig. Ang mga mata, ang mahinahong composure, ang tahimik na dignidad sa ekspresyon. Lalong lumakas ang bulong-bulungan. Totoo ba yan? Diyos ko, anak ni Pacquiao yan. Anong ginagawa ng mga opisyal na yan? Sa ngayon, halos lahat na sa immigration hall ay napansin. Dose-dose ng cellphone ang itinaas, nagre-record sa bawat anggulo. Bumalik ang unang opisyal mula sa back office, kita ang inis. Sige, sigaw niya. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Kumalantog ang boses niya sa buong terminal, lalong nakakuha ng atensyon. Hindi pa niya alam ang nangyayari sa paligid niya.
Namumula ang mukha sa pride at galit, masyadong malabo para maramdaman ang pagbabago ng atmosphere. Tahimik na nakatayo si Princess Pacquiao, hawak pa rin ang pasaporte. Lumapit ang assistant at bumulong, "Ma'am, kinikilala na kayo ng mga tao. Alam na nila kung sino kayo." Lumingon si Princess sa likod, nakita ang lumalaking crowd, ang dose-dose ng cellphone, at mga mukhang puno ng simpatsya. Pero hindi siya ngumiti o nagmalaki. Sa halip, bumulong siya pabalik, "Huwag muna natin sabihin sa kanya. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya kapag walang nagpapanggap." Lalong kinabahan ang pangalawang opisyal. Narinig na rin niya ang bulong-bulungan. Sir," bulong niya, hinila ng mahina ang manggas ng kasama. "Siguro po check natin." Pero biglang sinaway ng senior officer, "Hindi, wala akong pakialam kung sino ang akala niya sa sarili niya. Iniisip ng mga ganitong tao na mabibili ang respeto. Hindi dito." Napareact ang crowd ng malakas. Mga singhap, bulong-bulungan, kahit ilang sigaw. May lalaking malapit sa pila na sumigaw. Wala naman siyang ginawang mali. "Tigilan niyo ang panghaharas sa kanya." May isa pang babae na nagsabi, "Hindi niyo man lang alam kung sino yan." Humarap ang opisyal sa kanila. "Tama na." Tahimik lahat. Pero wala na ang dating kapangyarihan ng utos. Nagbabago na ang takbo. Hindi na natatakot ang mga tao sa otoridad niya. Nadidiri na sila rito. Ang teenage boy na unang nakakilala kay Princess ay binuksan ang flashlight ng cellphone, diretso ang record sa opisyal. "Pagsisisihan mo ito, kuya," bulong niya. Lalong namutla ang mas batang immigration officer. Lumapit ulit siya at nagsabi, "Sir, talaga po, siguro, hindi na natapos ang sinasabi." 20 taon na ako dito," sabi ng senior officer ng may galit. "Alam ko kung sino ang tunay at kung sino ang nagpapanggap." Tiningnan siya ni Princess ng mahinahon. "Kung ganoon po, sir," malumanay niyang sabi. "Sabihin niyo po sa akin, ano po ang itsura ng taong karapat-dapat sa respeto niyo?" Kumurap ang opisyal, mas malalim ang tama ng salita kaysa inaasahan. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin po," tahimik niyang sagot, "na dapat una ang respeto bago ang paghatol, hindi pagkatapos." May sumunod na bulong-bulungan. Nagsimulang magpalakpak ng mahina ang crowd. Nag-igting ang panga ng opisyal. Hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay dito. Sigaw niya, kumalantog ang boses sa matataas na kisam. "Akala niyo pwede niyong i-video ako at gawing masama ang tingin sa akin?" May sumigaw pabalik, "Kayo na po ang gumagawa noon sa sarili niyo." Mga security guard mula sa malapit na gate ang nagmamadaling lumapit, na alerto sa ingay. Isa sa kanila, isang batang babae sa uniforme, agad na nakilala si Princess. Lumaki ang mata niya habang bumulong sa kasama, anak yan ng senador. Nagpalitan ng tingin ang mga guard. Hindi nila alam kung makikialam o maghihintay ng mas mataas na otoridad. Ang senior officer, hindi pa rin alam ang bigat ng sitwasyon niya, ay naglalakad-lakad sa likod ng counter, galit na galit. Itinuro niya si Princess. "Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Narinig mo ba?" Dahan-dahang tumango siya, nanatiling mahinahon ang boses. "Maghihintay po ako, sir, kasi ang katotohanan ay hindi kailangang tumakbo." Pinatahimik ng isang pangungusap na iyon ang buong kwarto. Hindi arrogant ang tono. Mahinahon, moral, hindi natitinag. Sumabog ang crowd sa tahimik na palakpakan ulit, lalong lumakas ang suporta. Lumayo ang mas batang opisyal, bumulong ng may pagkabalisa. "Sir, please po, check natin ang system. Baka nagkamali tayo." Pero masyado nang malayo ang senior officer, nakulong sa pagitan ng ego at katotohanan. Bigla na lang, may middle-aged man na naka-dark suit na pumasok sa hall, tinitingnan ang crowd. Nakasulat sa badge niya, Chief Inspector, Immigration Services. "Anong nangyayari dito?" tanong niya, matigas pero mahinahon ang tono. Lahat ay humarap. Humiwalay ang crowd. Nervyos na itinuwid ng senior officer ang uniforme. "Routine verification lang po, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." Nagkunot noo ang Chief Inspector. "Verification para saan?" "May diplomatic visa po siya." Natigilan ang opisyal. "Diplomatic?" Lumapit ang chief, tiningnan ang pasaporte sa kamay ni Princess, ang crest, mga pirma, selyo, lahat tunay.
Tapos nakipagtinginan ang mata nila at dumating ang katotohanan. Diyos ko, bulong niya. Ma'am, marahang itinaas ni Princess ang kamay. Please po, sir, wag niyo nang gawing malaking usapin. Hindi po ako dito para sa special treatment. Gusto ko lang po ng patas sa lahat. Seryoso na tumango ang Chief Inspector. Humarap siya sa opisyal na nagkasala, mababa at mapanganib ang boses. Magre-report ka sa office ko agad pagkatapos nito. Namutla ang mukha ng opisyal. Nagsimulang magpalakpak ng mas malakas ang crowd, hindi sa excitement, kundi sa malalim na respeto sa babaeng nagtiis ng pangmamaliit nang hindi nawala ang grasya. Bahagyang yumuko si Princess, malambing na nagsabi, salamat po sa pagharurot niyo. Bumuntong hininga ang chief, ma'am, totoong sorry po kami sa ginawa ng staff ko. Aayusin ito agad. Pero umiling si Princess. Huwag niyo po ako hingan ng paumanhin. Turuan niyo silang huwag na ganyanin ang sinuman. Mabigat na nanatili sa hangin ang mga salita niya. Patuloy ang pag-record ng mga kamera, nakunan ang bawat segundo. Sa labas ng terminal, nagsisimula ng magtipon ang mga hashtag tulad ng #RespectEveryone. At kahit hindi pa alam ni Princess, ang tahimik na sandali ng dignidad na ito ay magiging global lesson sa humility at leadership. Electric ang atmosphere sa loob ng Immigration Hall. Ang crowd, ngayoy alam na kung sino ang babae, puno ng disbelief at galit ang bulong-bulungan. Patuloy ang pag-record ng mga cellphone, kumikislap ang ilaw sa glass counters. Matigas na nakatayo ang senior officer sa tabi ng station niya, iniwasan ang lahat ng tingin. Nanatiling mahinahon si Princess Pacquiao, pinag-grus ang kamay sa harap. Hindi siya sumigaw kahit kailan, pero nakakabinging ang katahimikan sa paligid niya. Bawat pasahero, guard, at staff ay nararamdaman na may malaking bagay na mangyayari. Tumunog ang cellphone niya. Tawag mula sa papa niya. Malalim siyang huminga bago sumagot. Papa, tahimik niyang sabi. Okay lang ako. Misunderstanding lang po sa immigration. Sa kabilang linya ay ang matatag, hindi mapagkakamalang boses ni Manny Pacquiao. Mahinahon, grounded, pero may gilid ng otoridad. Ay speaker mo, anak. Nagdalawang isip si Princess sandali, saka ginawa ang sinabi. Kumalat ang boses niya sa buong hall. Magandang hapon po, simula niya, kontrolado at magalang ang tono. Ito po si Senator Manny Pacquiao. Pwede ko po bang malaman kung sino ang in charge dito? Agad na itinuwid ng Chief Inspector ang postura. Senator, sir, ako po si Chief Inspector Robles. Tanggapin niyo po ang pinakamatapat naming paumanhin. Aayusin po namin ito agad. Pero hindi tumaas o bumaba ang boses ni Manny. Nanatiling matatag, halos mahinahon sa pagpigil. Naiintindihan ko po na nagkakamali minsan, sabi niya. Pero ang pangmamaliit, yan ay choice. Natigilan ang opisyal na nag-udyok ng gulo, nanginginig ang kamay. Sir, hindi ko po alam. Marahang pinutol ni Manny. Yan ang punto. Hindi mo alam at wala kang pakialam malaman. Nakita mo ang isang babaeng simpleng bihis at inasyum mo na mas mababa siya sa respeto mo. Pinagdaog mo ang halaga niya dahil sa itsura, hindi kung sino siya. Sabihin mo sa akin, officer, kung hindi siya anak ko, nakatayo pa rin ba siya dito? Mahirap na nilunok ng opisyal. Pumatak ang boses ng sabihin, hindi ko po sinasadyang makasakit, sir. Lumalim ang boses ni Manny. Sinadya mong mapahiya siya at sa ginawa mo, napahiya mo ang badge na suot mo. Parang kulog ang dating ng mga salita. Tahimik na tahimik ang crowd. Kahit ang hangin ay parang natigilan. Tumingin pababa si Princess, kumikislap ang mata. Hindi siya umiyak, pero ang emosyon sa boses ng papa niya ay tumama sa malalim sa kanya. Alam niyang hindi lang para sa kanya ang galit nito. Para ito sa bawat taong nakaranas ng pangmamaliit ng tahimik. Patuloy si Manny, matatag ang tono. Nakaharap ko ang mga champion sa ring na mas malakas sa akin, mas mabilis sa akin, pero hindi ko sila minaliit kailanman dahil ang respeto, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Nagpause siya, saka idinagdag, ang ginawa mo dito ngayon ay hindi tungkol sa tungkulin. Tungkol ito sa pride. At pride na walang respeto ay weakness lang na nagpapanggap na kapangyarihan. Tumingin sa sahig ang Chief Inspector, nahihiya. Senator, personal ko pong pananagutan ang ginawa ng mga tauhan ko. Aayusin po sila agad. Hindi, sabi ni Manny. Huwag niyong ayusin ng tahimik.
Turuan niyo ang buong department kung ano ang nangyari dito. Gawing halimbawa ito. Sa wakas nagsalita si Princess. Papa, please po. Okay lang ako. Ayaw kong maging malaking scene ito. Lumambot ang boses ni Manny. Alam ko, anak. Pero may mga lesson na kailangang makita, hindi lang marinig. Malalim siyang huminga sa linya. Officer, kalmado niyang sabi. Ibigay mo ang badge mo sa ngayon. Relieve ka na ng duty effective immediately. Magkakaroon ng investigation, pero hanggat hindi tapos ka na dito. Nagulat ang opisyal. Sir, please po. Ako, hindi ito revenge, tahimik na sabi ni Manny. Accountability ito. May pagkakaiba. Seryoso na tumango ang Chief Inspector at kinuha ang badge mula sa dibdib ng opisyal. Kumalantog ang tunog ng pagkakabit ng pin sa buong hall. Sandali walang nagsalita. Tapos dahan-dahan, nagsimulang magpalakpak ang crowd. Hindi wild, hindi chaotic, kundi may respeto. May ilang tao pa nga na mas tumayong matangkad na parang nakakita ng bagay na mas mataas kaysa hustisya. Patuloy na nagsalita si Manny, kumakalat ang boses sa speakerphone. Sa lahat po dito, salamat sa pagtatayo nyo. Sa mga nag-record nito, isang bagay lang ang hiling ko. Huwag niyong gamitin ito para mapahiya ang sinuman. Gamitin niyo para ipaalala sa mga tao na libre ang respeto, pero ang pagkawala nito ay maaaring maging mahal. Tumango ang crowd. Marami ang ibinaba ang cellphone. May ilan pa nga na nagpunas ng luha. Bahagyang umiti si Princess. Salamat po. Papa, malambing niyang sabi. Marahang sumagot si Manny. Hindi mo ako kailangan para ipagtanggol ka. Ginawa mo na ng may grasya. Ipinagmamalaki kita. Natapos ang tawag pero nanatili ang sandali. Ang opisyal, ngayoy hubad na ng otoridad, tahimik na nakatayo, sirang-sira ang pride. Nakayuko ang ulo ng kasama niya, kita ang pagkabigla. Humarap si Princess sa Chief Inspector. Siguraduhin niyo po na walang ibang dadaan dito. Dapat tratuhin ng may kabaitan ang mga tao, mayaman man, mahirap o pagod lang naman lalakbay na uwi. Matatag na tumango ang chief. Opo, ma'am. Pangako ko po yan. Habang naglalakad si Princess papuntang gate, ngayoy may escort na staff na hindi tumitigil sa paghingi ng paumanhin. Parang pinanonood siya ng buong terminal ng may paghanga. Hindi siya ngumiti, hindi kumaway, tahimik lang siyang naglakad, hawak ng mahigpit ang pasaporte, hindi nasira ang dignidad. Sa likod niya, may babaeng bumulong sa anak, yan ang tunay na class. At kahit natapos ang career ng opisyal, ang poise ni Princess Pacquiao, hindi ang kapangyarihan ng papa niya, ang matatandaan ng mga tao. Ginawa niyang kasaysayan ang pangmamaliit sa pamamagitan ng katahimikan. Matagal na nanatili sa hangin ang palakpakan ng crowd, kahit matapos ang tawag ni Princess Pacquiao. Ang senior officer, ngayoy wala ng badge, natigilan na nakatayo, nakatitig sa sahig habang hawak ng chief inspector ang simbolo ng otoridad niya. Makapal ang atmosphere ng disbelief. Kakakita lang ng mga tao ng bihirang bagay. Mahinahong hustisya na nag-unfold sa real time. Malapit sa counter pa rin si Princess, tahimik na nakikipag-usap sa assistant at nagpapasalamat sa staff na humarurot. Kahanga-hanga ang composure niya kahit pagkatapos ng lahat. Hindi siya nagmalaki, hindi sumigaw. Nanindigan lang siya sa katotohanan. Tapos, sa sandaling parang humupa na ang sitwasyon, may isa pang immigration officer na pumasok sa hall. Mas bata, malinis ang hitsura, may kontroladong confidence sa lakad. Nakasulat sa nameplate, Officer Reyes. Chief, tawag niya, napansin ang tensyon. Dumating agad ako. May report ng disturbance. Tumango ang chief, pagod ang hitsura. Naayos na, Reyes, bagaman hindi dapat nangyari ito. Napadako ang tingin ni Reyes kay Princess. Bumagal ang lakad niya, nakunot ang noo, saka biglang nagbago ang ekspresyon sa pagkilala. Sandali, sabi niya, puno ng disbelief ang boses. Si Princess Pacquiao ba yan? Tahimik ulit ang kwarto. Namutla ang mukha ng nahihiyang opisyal. Huminga ng malalim ang chief. At sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang kasamahan mo bago magdesisyong subukan ang pasensya niya. Matigas na humarap si Reyes sa opisyal na nagkamali. Minura niyo po siya, sir. Anak yan ni Senator Pacquiao. Ambasador siya ng Children's Foundation.
Kinakatawan niya ang bansa natin abroad. Nautal ang opisyal. Hindi ko po alam. Marahang itinaas ni Princess ang kamay, pinigilan siya sa gitna ng pangungusap. Okay lang po, malambing niyang sabi. Hindi mo alam kasi hindi mo tinanong. Inassume mo lang. Mas malakas ang tama ng salita kaysa galit. Tiningnan siya ni Reyes nang may tunay na respeto. Ma'am, sorry po kami na nangyari ito. Hindi kayo dapat ginaganyan. Hindi kayo, hindi sinuman. Bahagyang umiti si Princess. Salamat po, officer. Hindi ko kailangan ng special treatment. Patas lang. Yan lang ang nararapat sa lahat. Lumapit ang chief. May instruction na po si Senator Pacquiao. Formal na review ito. Suspension effective immediately, pending full investigation. Matigas na tumango ang opisyal, puno ng kahihiyan ang mukha. Nagpalakpak ng may pag-apruba ang crowd. Patuloy ang pag-record ng mga kamera, pero nagbago na ang tono. Hindi na lang ito tungkol sa konfrontasyon. Isang lesson na nag-unfold. Sandali ng katotohanan na nakunan sa bawat anggulo. Humarap si Princess sa mga pasaherong ipinagtanggol siya kanina. Salamat po, taos puso niyang sabi, hindi dahil kinilala niyo ako, kundi dahil nakita niyo kung ano ang mali. Sumagot ang isang lalaki sa pila, gawa lang namin kung ano ang dapat gawin ng sinuman, ma'am. Umiti ulit siya. Yan ang nagpapalakas nito. Itinuro ng chief na ay escort palayo ang suspended officer. Habang umaalis siya, tinawag siya ni Princess, hindi galit, kundi may kompasin. Sana po matuto kayo dito, sir. Lahat nagkakamali. Ang susunod na gagawin ang magdedepina kung sino tayo. Natigilan ng opisyal, basa ang mata, sa katahimik na tumango bago nawala sa halway. Humarap si Reyes kay Princess. Ma'am, gusto niyo po bang i-escort hanggang gate? Umiling siya. Hindi na po kailangan. Kaya ko po. Pero habang hakbang siya, nagsimulang magpalakpak ulit ang buong terminal. Ngayon, mas malakas, mas buo, hindi para sa hustisya o fame, kundi para sa grasya. Dose-dose ng manlalakbay ang nagpalakpak sa paraan ng paghawak niya sa sarili, mahinahon sa pangmamaliit, mabait sa tagumpay. Lumapit ang chief inspector sa huling pagkakataon, mapagkumbaba ang tono. Ma'am, sisiguraduhin kong lahat ng opisyal ko ay dadaan sa retraining sa ethics at professionalism. Hindi makakalimutan ang insidenteng ito. Tumango si Princess. Mabuti po, kasi ang respeto ay hindi tungkol sa kausap mo, tungkol ito sa kung sino ka. Habang naglalakad siya papuntang security, bumulong ang assistant, Ma'am, pwede niyo po sanang sumigaw, humingi ng special treatment. Pero hindi niyo ginawa. Malambing nang umiti si Princess. Kung sumigaw ako, napatunayan ko lang ang sinasabi nila. Minsan mas malakas ang katahimikan. Mula sa likod, may manlalakbay na sumigaw, pinakita mo kung ano ang tunay na class. Bahagyang lumingon siya, magalang na kumaway, at nagpatuloy sa paglalakad, mataas ang ulo, hindi nagmamadali ang hakbang. Sa labas ng terminal, nagsisimula ng magtipon ang news crews. Mabilis na kumalat sa social media ang mga clip mula sa cellphone ng mga pasahero. Sa ilang minuto, trending na worldwide ang mga hashtag tulad ng #RespectEveryone, #PrincessPacquiao, at #PowerWithGrace. Sa loob ng immigration office, tiningnan ng chief si Reyes. Nakita mo ba yon? Tahimik niyang sabi. Yan ang klase ng tao na nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng badge natin. Tumango si Reyes. Opo, sir. Ang tunay na lakas ay hindi malakas ang boses. Mahinahon ito. At sa simpleng katotohanan iyon, parang muling huminga ang buong hall. Nagbaliktad ang sitwasyon hindi sa pamamagitan ng galit o revenge, kundi sa dignidad, pasensya, at hindi natitinag na respeto. Naniniwala ba kayo na dapat nawala ng badge ang opisyal pagkatapos ng insidenteng ito? I-share ang inyong opinion sa comment sa baba. Pagsapit ng gabi, puno na ng usapan ang buong internet. Parang wildfire.